Kamusta mga kababayan? Kamusta kayo dyan? Si Lanto ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong truth seeker sa politika. Uy, breaking news talaga ito mga kabataan at OFWs out there. Nagkabukingan, napalpak ang plano ng committee laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Palka, bokno, no? Imagine ninyo, isang committee na akala mo sobrang seryoso, may hearing, subpoenas at biglang boom! Si VP Sara mismo ang tumakbo sa Supreme Court para itigil yung walang kakwenta-kwentang fishing expedition. Walang TRO pa pero ang dating parang nahuli na sila sa kanilang sariling bitag. Mga kababayan, hindi ito chismis ha. Ito'y fact-based analysis. Ako'y hindi taga Duterte o taga Marcos. Ako'y taga katotohanan. At ngayon, ang tanong, bakit parang palpak na ang kanilang plano? Bakit feeling epal si Bokno at ang kanyang mga kasama? Stay tuned kasi sa ilang mga minuto tayo ng intellectual deep dive, witty, critical at puno ng info na makakatulong sa inyo bilang youth leaders at OFWs. Huwag kayong aalis ha. Like muna at subscribe para hindi kayo mamiss ang susunod na bombshell. Tara! Parang pelikula ito Akala nila hero sila pero bida pala si Inday Sara Duterte sa totoong kwento. Una, balikan natin ang facts Noong February 2026, biglang nag-file ng impeachment complaints laban kay VP Sara Zimmerman Duterte. Akusasyon tungkol sa confidential funds, corruption at threats. House Justice Committee, pinamumunuan ni Chair Gerville Luistro, declared sufficient in form and substance. No March hearing set for April 14, 22 at 28. Ala, sa ano na yun Martes. Pero ito ang twist, mga kababayan, si VP Sara hindi natakot. Nagpetisyon siya sa Supreme Court para sa TRO kasi raw walang due process, fishing expedition lang. As of April 12, walang TRO pa, pero ang committee push pa rin daw. Intellectual point sa Article 11 ng 1987 Constitution, impeachment ay para sa high crimes and misdemeanors, hindi para sa political vendetta. Ano ebidensya nila? Mostly old news, recycled complaints, at walang smoking gun. Si Sara mismo noong February 7, tinawag na political harassment dahil walang supporting evidence. Witty take natin parang estudyante na nag-cheat sa exam pero nahuli sa CCTV. Booking na pero ayaw pa rin aminin. Comment down below kung napanood nyo ang March hearings. Ngayon, bakit ko sinasabi na palpak ang plano? Una, walang bagong ebidensya. Recycled yan mula 2024 to 2025. Confidential funds probe. Pangalawa, si VP Sara ay consistent. She took the oath before, she answered at handa siyang harapin pero hindi sa mini trial na walang rules. Critical analysis natin Ang committee members like Joel Chua at Terry Ridon parang sobrang excited She's afraid daw. Afraid? O ayaw lang nilang mag-waste ng oras sa walang substance? Palka Bokno. Sino ba yung Bokno na yan? Yan ang gustong maging bida sa lahat. Parang attention seeker na walang original script, puro recycled lines. Fact check tayo Supreme Court pa nga ang kinakailangan nilang hintayin. Kung solid ang kaso, bakit kailangan pang i-delay ang hearings? Kasi mukhang backfiring na. Public support for Sara is strong, lalo na sa mga kabataan at OFWs na nakikita ang kanyang work sa education at public service noon pa. Di ba parang boxer na punch ng punch pero walang target? Palpak na nga, palpa. Huwag kayong alis may membership flag pa at deep dive sa Constitution. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Join sa membership para sa exclusive content, live, question and answer, at direct impact sa bayan. Salamat sa inyong suporta. Sa mga kabataan, at OFWs, overseas Filipino workers, kayo future natin.
Intellectual take tayo, no? Section 3, Article 11 ng Constitution, impeachment ay serious process. Hindi yan circus. 1-year bar rule, due process, lahat yan. Si VP Sara Zimmerman Duterte, she filed petition kasi feeling nila fishing expedition lang. Fact, no direct evidence linking her personally to any crime. Kasi pag nag-file, nandun na dapat lahat ng ebidensya. Ba't ngayon pa lang? Di ba? Ay, nako. Kung wala din yung ebidensya, bakit sufficient in form, sufficient in substance? Dapat wala na. Critical tayo, no? Ito ay distraction from real issues. Inflation, OFW welfare, youth, unemployment. Habang busy ang committee sa drama, nasa ng bataas para sa bayan. Mga kabataan, imagine niyo to ha, kung patuloy itong political circus, sinong mawawalan? Kayo, tayo, future nyo, future natin. Mga OFWs, habang nagpapadala kayo ng pera, ang politika rito ay nagiging circus. Si VP Sara, kilala nyo yan bilang leader na may puso para sa mga tao. Parang tita na iniaaway ng chismosa, pero si tita ang mayaman sa experience. Okay ha? Oh, by the way, mga OFW, mga kababayan, habang nanonood kayo ng ganito, bakit hindi subukan ang wireless Bluetooth earbuds ko sa Shopee at Lazada affiliate? Clear audio yan kahit nasa construction site kayo. O kaya yung portable power bank para hindi maubusan ang charge sa latest updates. Check nyo sa description. Call out time. Palkabok no, ha? Parang artista na walang pelikula pero gustong mag-trailer pa rin, ha? Mga kababayan, ano sa tingin niyo? Comment down below. Palpak kung agree kayo, no? Ngayon, mga sir, galing OFW ako ha, salamat sa facts. Hindi na ako nalilito, salamat kabayan, sabi pa, no? O para naman sa mga energy, para sa energy, no, pampalakas, enerhiya, punong-puno ng energy, instant coffee packs from Lazada. Perfect habang nag-a-analyze at para sa mga notes man, executive notebook sa Shopee, mga kababayan. Okay ha? Ay nako. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Siyempre, ako tingin ko dyan, si VP Sara Duterte ay isang malakas na kandidato para sa 2028 at itong mga kalaban niya, no, na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ano po yan, no, gagawa ng paraan upang masira, no, si Pangulong VP Sara Duterte. Alam niyo po ba bakit? Dahil pag ito ay naging Pangulo ng Pilipinas, first day pa lang ay talagang papahuli na niya si Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan dyan. Isusunod niya si Martin Romualdez. Dahil nga, sabi nga ni Baste Duterte kanina, nung nanumpa siya bilang Pangulo ng PDP laban, ay sabi niya, isang ulo lang ang kailangan nila. Walang iba kundi ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan. Di po ba? Kaya po, ay nako, mga kababayan, ang katotohanan ng mananalo dito, palpak man ang plano nila, tayo mananatiling matatag. Like, share, subscribe. Suportahan ang Shopee Lazada affiliates natin, wireless earbuds, power bank, instant coffee, notebook, smartwatch, at travel backpack. Lahat ito para sa inyo. Kita-kits sa susunod na laban. This is Lan from the #WalkWithLan, signing off. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.